Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Welcome po dito muli sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin na tayo po ay kanyang iningatan hanggang sa mga oras na ito. At ah, tayo po ay magpapatuloy na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa gabing ito. No? Um, Bago po tayo dadako mga kapatid sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat amin sa buong maghapon na hanggang sa mga oras na ito ay kami po ay iyong sinamahan at inilayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Panginoon, muli po kaming humihingi ng tulong sa inyo sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na kami po ay iyong gabayan sa pag-aaral ng iyong mga salita upang ito ay aming maintindihan at maging dagdag kalakasan sa amin pong pananampalataya sa inyo. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, Ama, kaya kami po ay lumalapit at humihingi po ng tulong mula po sa inyo. Ito pong lahat ay aming inaasahang matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa panahon, sa mga oras na ito mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng aklat ng Daniel at Apokalipsis. So welcome sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ganun din po sa iba't ibang dako sa buong mundo na maaabot po ng ating broadcast. So sa nakaraan po natin na pag-aaral mga kapatid, atin po napag-aralan ang tungkol sa Babylon, the head of gold and also the lion with two eagle's wings, At ito po ay nag-symbolize sa Babylon, the first kingdom na tinutukoy po doon sa vision na pinakita sa kay King Nebuchadnezzar at the same time um, sa kay Daniel with a clearer view in Daniel 7. Kaya po dito mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at nalaman po natin din nung nakaraan po natin na episode na ang binigyan po ng gawain ng Panginoon upang gapiin, patapusin ang Babylon ay ang Medes, or the Medes and Persians. Nasa atin pong kapanahunan ngayon mga kapatid, ang bansang iyan ay tinatawag na po na Iran. Yan po yung dating Persia, or Middle Persia, Persia. It is the Iran, bansang Iran. Hanggang sa ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, sila ay they are still involved in the matters of the world. Nakita po natin kung paano po na-involve ang Iran lalo na po sa giyera po between the proxies of Iran and also with Israel. So nakikita po natin mga kapatid na itong mga kingdom na pinag-uusapan po natin sa ngayon ay dati po ay dati po silang tanyag at hanggang sa ngayon they have influence in our society. Meron po silang impluwensya at meron din po silang nakikita na nakikita natin na bahagi po ng kanilang ginagampanan sa atin pong current events in this present time. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, titingnan po natin ito pong patungkol po sa Medo-Persia. So we have to identify the symbols of Daniel 2 and Daniel 7, and now we are in the second kingdom, the kingdom of Medo-Persia. So titingnan po natin dito mga kapatid, mga kaibigan,
kung ano po ang mga pangyayari dito. So Daniel 2 verse 39, and after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear the rule. No? So meron pong um, isa pong kingdom, no? Tinukoy po dito yung second kingdom, another kingdom, at yung third kingdom of brass. At makikita din po natin dito mga kapatid, Daniel 7 verse 5, and behold another beast, a second, like unto a bear, and it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, and between the teeth of it. And they said thus unto it, arise and devour much flesh. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay makikita po natin, no, that the second kingdom ay binigyan po ng much clearer detail dito po sa Daniel 7, kasi po sa Daniel 9, no, it was represented, no, it was presented as the silver, no. Ito po ay breast of silver, at makita natin dito sa Daniel 7 mga kapatid, mga kaibigan, na hinalintulad po ito sa isang bear, no, na nakataas po yung kabilang banda niya, it raised up itself on one side. Ibig sabihin po, hindi po magkasabay na naghari po yung Medes and Persians. Nauna po yung Medes, no, under Darius, at dumating po yung time na yung sa Persians kay Cyrus, mga kapatid, na siya din po ang naghari dito po sa kaharian. At meron po siyang dalang 3 ribs, no, na hindi po natin makita ang detail na ito in Daniel 2, but it was given a clearer detail dito po sa Daniel 7. So makikita po natin mga kapatid, titingnan po natin, no, ano bang mga ibig sabihin ng mga talatang ito. So the 3 ribs mga kapatid, we have the 3 ribs perhaps signify the 3 provinces, the Babylon, Lydia, and Egypt. No, ito po yung mga bansa mga kapatid na sinakop po ng Medo-Persia during their conquest, at makita din po natin mga kapatid, mga kaibigan, na sila po ay naghari, no, sa buong mundo kapalit po ng Babylon. Nung natalo na po yung Babylon, sila po yung naghari. Together they have conquered Lydia and Egypt. Basahin po natin ito mga kapatid, Isaiah 45:1. No? Ito pong Isaiah mga kapatid, yung aklat po ni Isaiah, nung sinulat po itong chapter 45, it was 150 years bago po pinanganak si Cyrus mga kapatid. No? At sabi po dito ng Panginoon, sinulat niya po ito, pinasulat niya po ito sa kay Isaiah. Sabi po dito, thus saith the Lord to His anointed. No? Sa Bible po mga kapatid, dalawa po yung tinutukoy na anointed. It was Jesus and also to Cyrus. Sabi po dito, thus saith the Lord to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of the kings, to open before him the 2-leaved gates, and the gates shall not be shut. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, na ito pong kasaysayan at hula patungkol po sa kay Cyrus ay hindi lang po tumutukoy, no, sa time po ni Cyrus na kanyang tatalunin yung Babylon, bagkus ito po ay tumutukoy din kung paano tatalunin ni Jesus Christ ang modern Babylon. No? Kung atin pong titingnan mga kapatid, that during the time, no, of the conquest of Medo-Persia, sila po ay dumaan with the 2-leaved gates. No? Nilihis po nila yung river Euphrates, at makikita po natin mga kapatid that in the last days, sa pagkahulog po ng spiritual Babylon, there will also be a drying up of the Euphrates River, no? Doon po sa 7 last plagues. So makikita po natin dito mga kapatid, no, that si Cyrus ay tinawag na po ng Panginoon, pinangalanan na po ng Panginoon, tinakda na po ng Panginoon kung ano po yung gagawin niya, kung paano niya po tatalunin ang Babylon. At this is 150 years, no, before
Cyrus was born. Verse 2, I will go before thee and make a crooked places straight. I will break in pieces and gates of brass and cut asunder the bars of iron. And I will give thee the treasures of darkness and hidden riches in secret places. And thou mayst know that I, the Lord which called thee by thy name, am the God of Israel. For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect's sake, I have even called thee by thy name. I have surnamed thee, though thou hast not known me. No? So pinangalanan po ng Panginoon, mga kapatid, itong si Cyrus. Tinakda na po ng Panginoon yung kanyang gawain. Kahit hindi niya pa po kilala yung Panginoon, kahit hindi pa po siya pinanganak, pinangalanan na po siya ng Panginoon at tinakda ng Panginoon ang pamaraan, no, kung paano niya talunin itong Babylon. At makikita din po natin, mga kapatid, in Isaiah 45 verse 5, I am the Lord, there is none else, and there is no God beside me. I have girded thee, though thou hast not known me. So sino pong nagbigay lakas, no, sa kay Cyrus? Makikita po natin dito, no, ayon po sa sulat ni Isaiah in Isaiah 45 verse 5, na ang Panginoon mismo, no, siya po ang nagsangkap, siya po ang nagbigay no ng katalinuhan. Siya po ang nag-gird, siya po ang naghanda, no, gumabay sa kay Cyrus. Verse 6, sabi po dito, that they may know that from the rising sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. Meron bang iba na ganito, mga kapatid, na kayang gumawa ng ganitong pong prediction? No? Magpangalan ng isang tao 150 years before pinanganak at sasabihin kung ano yung kanyang gagawin. Ano yung kanyang magiging kinabukasan. No? Kahit sino pong tanyag, mga kapatid, kahit sino pong sikat, no, na psychic dito po sa sanlibutan ay wala pong makagawa ng ganito pong hula, mga kapatid. No? Ngunit ang Panginoon po ay bigay ng ganito pong hula 150 years before upang mabigyan po tayo ng dagdag rason, mga kapatid, na tayo po ay maniwala sa Diyos na wala pong iba na kagaya po sa ating Panginoon na sinasamba. Verse 7, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Verse 8, drop down ye heavens from above, and let the skies pour down righteousness, and let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. So lahat-lahat po ng bagay, mga kapatid, mga kaibigan, ay gawa po ng Panginoon. No? Makikita po natin dito that we have this different understanding, mga kapatid, no? Lalo na po itong tinatawag po na I created evil, no? Alam po natin that evil will exist, no, when there is a rebellion against God. So makikita po natin dito, mga kapatid, na pinakita po ng Panginoon lahat ng mga ito ay mula po sa Panginoon. So titingnan po natin, mga kapatid, sa kasunod po na verse, no, Isaiah 45 verse 13, no? Isa din po sa napaka-importante na gawain po ni Cyrus, I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways, and he shall build my city, and he shall let go my captives, not for price nor rewards, saith the Lord. So ito po yung isa pong napaka-importanteng gawain po, no, ni Cyrus, mga kapatid, na siya po ay inappoint ng Panginoon, na ang Panginoon mismo, no, ang mag-guide sa kanya pong gagawin. He shall build my city. Si Cyrus din po ang magbibigay ng decree upang i-build ulit, no, yung city ng Panginoon. Kasi kung maalala po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na yung first temple na ginawa po during the time of King Solomon, yun po ay nasira during the time of the
siege, no, by Babylon. Nung inatake po ng Babylon itong Judah, no, the kingdom of David, nasira po yung first temple, mga kapatid. No? Nasira po yun. Lahat po ng mga gamit na nandun sa temple na yon na binigay po ng Panginoon ay nakuha po ng Babylon, no? Pero sinabi po ng Panginoon that through Cyrus, no? Isa po sa napaka-importanteng gawain po ni Cyrus, siya po ay gagawa ng city ng Panginoon. Siya din po ang magpapalaya ng mga bihag at hindi niya ito gagawin for price no reward, no? Ito po ay gagawing kusa ni King Cyrus. Napakaganda po ng ating Panginoon, mga kapatid, no, na talagang ginagawa niya po, no, yung kanya pong mga intervention dito po sa sanlibutan, no, lalo na po in the affairs of men. At makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that God is always in control and we have all the reason, no, to believe in Him, no? Kaya po nakita po natin dito, mga kapatid, that Cyrus, no, siya po yung nagbigay ng utos upang i-build again, no, itong Jerusalem, no, especially the temple, mga kapatid. Alam niyo po, napaka-importante po nitong building of the temple, the second temple na gagawin po ng Israel, mga kapatid. Although this is inferior or mas hindi po siya mas ingrande, no? Hindi po siya kagaya na kaingrande sa panahon po ni Solomon, yung tinayo po ni Solomon. Even the dwelling, no, yung Shekinah glory, mga kapatid, kundi yung Panginoon mismo, yung anak ng Diyos mismo ang papasok sa temple na iyon. Ibig sabihin po, this temple that will be built, no, by Cyrus is a preparation for the coming of the Messiah. Sa pagparito po ng Messiah, mga kapatid. At ito po ay ang paghahanda, no, sa pagparito ng ating ng hinahantay po na Messiah, and it is the Lord, no? Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin sa record po ni Ezra, in Ezra 1 verse 1, sabi po dito, "Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put into writing, saying, Thus saith Cyrus king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah." No? Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, yung influence ni Daniel, no, doon po sa Kingdom of Babylon ay nagbigay ng daan, no, upang maihanda itong napaka-importante pong gawain for the preparation of the coming of the Messiah, which is Jesus Christ. Kasi alam nyo po, yung Bible, mga kapatid, both the Old and the New Testament concentrates or focuses on the work of the Messiah. No? Kung paano po yung kanya pong gawain ng pagligtas. Yun po yung pinakasentro ng Bible. In whatever book, no? Kahit saan po na book sa Bible, yun po ay tumutukoy sa pagparito at sa gawain po ng Messiah na liligtas po sa buong sanlibutan. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, no, na si Cyrus, alam niya po, no, pinaalam, malaki pong porsyento nito, mga kapatid, na nalaman niya po ito, pinaalam po ito, nabasa niya po yung nakasulat sa book ni Isaiah. At makita po natin dito, mga kapatid, na sinasabihan daw siya or sinabihan daw siya ng Panginoon that He will have to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. So gumawa po ng decree, no, itong si King Cyrus, mga kapatid, upang
gawin muli, no, or itayo muli ang city of Jerusalem. Ezra 1 verse 3, sabi po dito, "Who is there among you all his people? His God be with him, and let him go to Jerusalem which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem. And whomsoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver, with gold, with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem." So lahat po, no, ng kakailanganin ng magtatayo muli, no, ng Jerusalem ay provide po ito ni King Cyrus, no, with other provisions na yung mga magpapaiwan na hindi po sasama doon, no, upang tumulong sa pagpatayo po ng Jerusalem, ay magbibigay po sila, no, men of his place help him with silver, no, either magbigay sila ng silver, ng gold, with goods, and with beasts, no, aside, no, sa free will offering para po na maitayo ang temple or house of God. Ezra 6 verse 3, "In the first year of Cyrus the king, the same Cyrus the king made a decree concerning the house of God at Jerusalem. Let the house be builded, the place where the offered sacrifices, and let the foundations thereof be strongly laid. The height thereof 80 cubits, and the breadth thereof 80 cubits, and with 3 rows of great stones, and a row of new timber, and let the expense be given out of the king's house." So lahat-lahat po mga kapatid, provide po para po sa restoration ng temple ng Panginoon. Verse 5, no, Ezra 6 verse 5, "And also let the golden and the silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took forth out of the temple which is in Jerusalem, and brought unto Babylon, be restored, and brought again unto the temple which is at Jerusalem, every one to his place, and place them in the house of God." So makita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na kahit yung mga nakuha po, no, na mga gold, mga silver na nakuha mula po doon, no, sa temple ng Panginoon, pinababalik po ito ni King Cyrus, mga kapatid, no, ayon sa kanyang decree. But we have this history of Persia, no, na kagaya po ng ating na pag-aralan sa mga nakaraan po na episode, mga kapatid, na ito pong Persia, no, the Kingdom of Persia, minsan, no, ay patupad po sila ng batas, no, gaya sa panahon po ni Daniel, na kung saan ang lahat ng sasamba sa ibang Diyos maliban, no, sa hari ay sa panahon pa yon, no, ni King Darius, no, na ang lahat po ng sasamba sa ibang Diyos maliban sa hari ay itatapon sa den of lions, no. Dito din sa panahon ng Persia, mga kapatid, no, in the later times, no, especially during the time of Easter, no, ang Persia din ay sumubok ng nagpatupad po sila ng batas, no, sa patay, no, sa patay sa lahat ng mga sumasamba sa totoong Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ni Haman, mga kapatid. "And Haman said unto the king Ahasuerus, There is a certain people scattered abroad and dispersed among the people of all the provinces of the kingdom, and their laws are diverse from all the people. Neither keep they the king's laws, therefore it is not for the king's profit to suffer them." No? Alam nyo itong si Haman, mga kapatid, mga kaibigan, hindi naman dahil meron pong kasalanan yung Israel, or the Jews. Wala pong kasalanan sa kanya. Wala pong ginawa sa kanya. But he hated Mordecai, yung uncle po ni Esther. Galit na galit po siya doon. No? Bakit po?
Kasi isa po siyang mataas na opisyal sa kaharian po ng Persia, pero itong si um, Mordecai ay hindi po yumuyuko sa kanya. So, sa galit niya po mga kapatid, nag-udyok po siya. Inudyukan niya po yung hari na gumawa po ng batas at sinabi niya po dito that if it pleases the king, let it be written that they may be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have the charge of the business to bring it into the king's treasury. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, nakita po natin dito no yung kaugalian po no, isa po sa kaugalian ng Persia ang pagsusuhol no. Ito pong si Haman, willing siya na magbigay no ng pera kapalit ng decree na patayin ang lahat ng mga Jews. Hindi niya alam na si Esther, mga kapatid, mga kaibigan, ay isa pong Jew. At nakita po natin, no, kung atin pong pag-aaralan, yun pong story ni Esther, mga kapatid, no, na nalaman po ng hari ang masamang pakay or masamang layunin ni Haman at yung kanya pong inihanda na doon ibibitay si Mordecai, siya mismo ang nag-suffer sa kanya pong pinaplano, no? Alam niyo ba mga kaibigan, mga kapatid, that in the last days, no, sa huling kapanahunan, the same spirit, the same way, no? Dahil hindi po yuyuko, hindi po susunod yung bayan ng Panginoon sa utos po ng sanlibutan na hindi po sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. They will also craft laws. Gagawa din po sila ng batas laban sa bayan ng Panginoon on the pain of death. No? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi po ito haka-haka. It is not just a prophecy, but it is a fact in the history na makailang beses na po itong sinubukang gawin ng mga kingdoms before na patayin ang lahat ng sumasamba sa Panginoon. Kaya po makikita po natin dito mga kapatid that yung Persia ay gumawa po ng mga batas no, na nagpaparusa sa lahat ng sumasamba po sa Panginoon. Esther 3 verse 12, ngunit nakita po natin dito, no? Then were the king scribes called on the 13th month, on the 13th day of the first month, and there was written according to all that Haman had commanded unto the king's lieutenants and to the governors that were over every province, to the rulers of every people of every province according to the writing thereof, and to every people after their language. In the name of the king Ahasuerus was it written, and sealed with the king's ring. And the letters were sent by post into all the king's provinces to destroy, to kill, and to cause to perish all Jews, both and young and old, little children and women in one day, even upon the 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, and to take the spoil of them for a prey. No? So kahit ganito po mga kapatid yung kanila pong ginawa, no, na decree, no, despite na si King Cyrus, no, ay naging instrumento po ng Panginoon sa pagpabalik, no, or for the restoration of the city of Jerusalem, together with, no, sa mga sa temple na itinayo po, no, bilang paghahanda sa Misaya. Nakita po natin dito mga kapatid na sila po ay nagpatupad ng batas na sumubok, no, sa pananampalataya ng bayan ng Panginoon, at nakita po natin bumalik po sa kanila. Bumaliktad po yung decree, at nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, that Haman himself suffered for what he has prepared for Mordecai. At dumating din po yung panahon mga kapatid, no, ayon po sa hula na hindi po maghahari, no, ang Persia throughout the time, no, or hanggang sa huli.
May susunod po na kingdom, mga kapatid, no? May susunod po na kingdom sa kingdom po ng Medo-Persia, and it will be the third kingdom, no? In Battle of Gaugamela in 331 BC, mga kapatid, natalo po yung Persia at may umusbong na muli, no, na iba namang kaharian na ayon po sa hula, no, that it was represented by the uh, thigh of brass, no? At makita po natin yan, mga kapatid, sa susunod po natin na episode. Titingnan po natin kung alin bang kingdom ito, mga kapatid. And this is very interesting, mga kapatid, no, mga kaibigan, kasi dito din natin malalaman yung greater detail nito, mga kapatid, that has influence in our very present day, no? Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, sana po, no, ay atin pong subaybayan ito pong pag-aaral sa salita po ng Panginoon, at nakita na po natin dito in the time of Persia na inihanda na po ng Panginoon yung pagparito ng kanyang anak na si Jesus Christ, and it was by guiding the heart of King Cyrus to build the temple as a preparation for the coming of the Son of God. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, atin pong subaybayan at samahan niyo po ako sa susunod po na pagkakataon na atin pong mapag-aralan ng pagpatuloy ang salita po ng Panginoon. So bago po tayo magtatapos, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon na ito, ay nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, sa paggabay sa amin sa gabing ito sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, na inihayag niyo po sa amin ang iyong mga plano, ang iyong nakikita sa unahan na mangyayari. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng mas matibay at mas malalim na pagtitiwala po sa inyo, na sa kabila po ng mga pangyayari na amin pong nasasaksihan sa sanlibutan, hindi po namin makalimutan na ikaw po ang may control sa lahat. Ang lahat po ay nasa iyong kamay, at ang iyong mga pangako ay mananatiling matatag, at kayo po'y matapat sa lahat po ng ipapangako niyo sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng paninindigan na kagaya po nila Daniel, nila Esther, nila Mordecai, na tumayo sa katotohanan sa kabila po ng banta ng kamatayan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng ganitong tibay ng loob, lalo na po sa paparating na persecution dito po sa sanlibutan. Naway magkaroon po kami ng tatag na manatili po kami sa pananampalataya po sa inyo. Ingatan niyo po kami sa gabing ito, kasama po ang aming mga viewers, na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan, kasama po ang aming pamilya, na kami po ay maingatan magkaroon po ng mahimbing na tulog at makagising muli sa umaga na muling magpapasalamat po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nakasala sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli, mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon sa gabing ito. Sa susunod po, no, na pagkakataon atin pong pag-aralan kung ano ba yung kasunod na kingdom. Tapos na po tayo, 2 kingdom na po, no, yung atin pong napag-usapan, Babylon and Medo-Persia. Tandaan po natin, 4 lang po na kingdom, mga kapatid, ang maghahari po sa sanlibutan, at pagkatapos po nito ay darating na po yung ating Panginoon na inaantay. So may the Lord bless us, mga kapatid, at bago po tayong magtatapos sa gabing ito, nais ko pong batiin ang ating mga viewers, sa akin pong mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, ganon din po sa aking mahal na ina, Julie Gustilo Wanse.
at sa aking kapatid Jericho Wanse. Ganun din po kay sa aking dating classmate Joyce Abragan Damalerio. Kumusta sa inyo, ma'am? At ganun din po kay Hil Saget Volante at kay Sister Gliceria Rillermo, Brother Eugene Cabuyao, Brother John Rebrusacal, kay Ninang Rosabella in Domingo. Ganun din po, no? Sa kay sa aking mahal na biyanan, Elma Roa Ortega, ganun din po, no? Sa kay Madeline Salares Lacaba at sa titignan pa natin yung iba. Kay Brother Hosea Okioma, Pastor Jesse Umali, Brother Andy Salibio Bachicha, Brother Gerald de la Cruz, Jean-Pierre Donvid, Casi Camilo Rostum Bising, Eugene Villarreal, at ganun din po kay Juna Maso, Angel Cabrera Cernio, ganun din po kay Kits Martinez, Merdisa Petronelo Pablo, Vital Grace Gustilo Bonggak. Pinsan ko po ito na nasa Bohol ngayon kung hindi ako nagkakamali. Ganon din po kay Napoleon Orbiso Lacson. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid sa inyong pong pagsama. May the Lord bless us all and may the Lord keep us safe this evening. Once again, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.